Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. May kwento po ulit ako ngayong araw. Ang pamagat ay ang itim na anino. Sa isang liblib na baryo sa Bicol, may magkapatid na babae, sina Amira at Lila. Si Amira ang panganay, tahimik, masipag at mapagkumbaba. Si Lila naman ay maganda, palakaibigan, ngunit palaging naiinggit sa kapatid. Kahit mas bata, gusto niyang palaging siya ang bida. Kapag pinupuri si Amira ng mga kapitbahay dahil sa kanyang galing sa pananahi, lihim na sinisira ni Lila ang gawa niya. Kapag may umaalok ng tulong kay Amira, palihim na nagkakalat ng chismis si Lila para siraan siya. Isang araw, may dumating na matandang babae, estranghero. Humingi ito ng basang damit dahil basa sa ulan. Agad siyang tinulungan ni Amira at binigyan ng tuyot pagkain. Si Lila nagtago at nagsabi, baka magnanakaw iyan. Pag alis ng matanda, may iniwang kahon para sa magkapatid. May sulat. Sa isa, gantimpala. Sa isa, anino ng inggit. Nang buksan nila, may dalawang bagay, isang gintong sinulid at isang itim na tela. Agad kinuha ni Lila ang gintong sinulid. Akin na to, ako dapat ang mas maganda. Napunta kay Amira ang itim na tela. Mula noon, nagbago si Lila, hindi na siya natutulog ng maayos. May naririnig siyang boses sa gabi na paulit-ulit na sinasabi, mas magaling siya sa'yo, mas minamahal siya, mas siya ang gusto nila. At unti-unti, may itim na aninong sumusunod sa kanya. Saan man siya magpunta, habang nakatayo siya, habang kumakain, pati habang naliligo. Kahit siya lang mag-isa, may ikalawang anino. Hindi niya ito mapalayas. Isang gabi, nakita siyang umiiyak sa gitna ng kalsada. Hinahabol ng sarili niyang anino. Kinabukasan, wala na si Lila. Tanging iniwang bakas sa lupa ang isang tunog na anyo ng tao, gawa sa itim na sinulid. Si Amira, nananatiling simple pero masayang namuhay, at sa bawat tahi niya ay may kasamang dasal para sa kapatawaran ng kapatid. Ang aral po sa ating kwento, ang inggit ay parang anino. Kapag pinapayagan mong lumaki sa puso mo, kakainin ka hanggang sa mawalan ka ng sarili. Mas mabuti pang magsikap, magpatawad at matutong magpasalamat sa kung anong meron ka. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, paki-like and share na lang po para sa susunod ko pang mga kwento. Maraming salamat po. Bye-bye!